Ginulat ang mundo. Kai Sotto, NBA ready na noon pang 2021. Oo mga ka-express, sa edad na 19 years old, muntik nang pabagsakin ng batang gilas ang world rank number 5 Serbia at si Kai binulaga si Boban Marjanovic. Pero bakit ngayon wala pa rin si Kai sa NBA? Alamin natin yan. Mga ka-express, balikan natin ang isang laban na hanggang ngayon ay hindi makakalimutan ng mga tunay na basketball fans. June 2021, Gilas Pilipinas versus Serbia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Walang inaasahan sa ating young Gilas squad, walang PBA stars, walang naturalized player, at puro bata. Pero anong nangyari? Ginulat nila ang buong mundo. At ang sentro ng lahat ng kaguluhang yon, wala nang iba kundi si Kai Zachary Sotto. Sa edad na 19 years old, ito ang kanyang senior team debut, bagito pa, pero hindi nagpahuli. Ang kalaban, Serbia, bronze medalist sa Rio Olympics at rank number 5 sa buong mundo. At sa ilalim, bantay niya si NBA veteran at higante na si Boban Marjanovic. Midway through the fourth quarter, nakuha ng Gilas ang lead, 74-73. Oo, nabigla pati ang mga Serbian commentators. Ang mga bata natin, pinangunahan ni Kai Sotto at SJ Belangel. Sila ay nakipagsabayan sa world-class squad. Si Kai, umiscore ng 10 points kay Boban, nilabanan kahit halos 2 beses ang laki ni Boban sa katawan. So imagine, debut game sa seniors level, kalaban ng Serbia, binantayan ng NBA player. Pero hindi naduwag itong si Kai. Yung galaw niya, yung footwork, yung basketball IQ, NBA ready na talaga. At doon pa lang, masabi na natin sa Express Info, Kai Sotto is the real deal. Pwede na to sa NBA. Pero mga ka-express, fast forward to 2025, anong nangyari? Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakalaro sa NBA? At mas masakit pa, naging undrafted pa siya noong 2022. Samantala, nakita natin with our own very eyes, he can play with the best. Kaya ang tanong, nasaan ang fairness para sa isang homegrown Pinoy na pinatunayan na ang galing sa international stage? Balikan natin. Kai Sotto made history noong 2020 to 2021 bilang kauna-unahang Asian player na pumasok sa NBA G League Team Ignite. Isang programang ginawa talaga para i-train ang mga top prospects sa NBA. Ibig sabihin, early on, nasa radar na siya ng NBA. Pero hindi natuloy ang kanyang G League stint. Nagka-conflict sa schedule ng Gilas at sa training camp. Kaya umalis si Kai. At doon nagsimula na bumaba ang trajectory ng NBA dream niya. Sayang, kasi kung natuloy yun, baka ngayon ay kasabayan na ni Kai si Jalen Green at Jonathan Kuminga na nasa NBA na. Ang tanong, meron bang hindi tayo alam? May hindi ba sinasabi si Kai kung bakit parang ayaw na sa kanya ng mga NBA teams? Sabi ng dati niyang agent, may team daw na kukuha sa kanya sa draft. Pero nung dumating ang draft night, wala. Walang pangalan ni Kai sa listahan. Kaya't pagkatapos nun, agad siyang nagpalit ng agent. Hindi kaya dahil incompetent lang talaga ang kanyang old agent? Kasi sa talent at potential pa lang ni Kai, wala nang dahilan para hindi siya kunin. Hindi siya perfect, oo. Pero remember, at 19 years old, payat pa ang katawan, immature pa ang physical frame, pero lumaban na kay Boban Marjanovic at Serbia. Kung ganun siya ka-effective noon, paano na ngayon na mas matured, mas malakas, at mas kompleto na ang katawan at laro niya? Tingnan natin ang ibang big men sa NBA ngayon. Merong mga 7-footers na walang shooting, walang footwork, puro katawan lang ang puhunan. Si Kai, may mid-range, may pasa, may court vision, may touch, may timing sa depensa, at higit sa lahat, may basketball IQ na hindi matuturo. Well, sa totoo lang, kung merong scout na objective talaga, Kai Sotto should have been drafted. Kaya sa Express Info, hindi kami tumitigil sa pagsuporta at pagbibigay ng spotlight sa ating kabayan.
Kasi minsan, kailangan lang talaga ng tulak ng boses para marinig sa buong mundo. Well, hindi natin sinasabing walang pagkukulang si Kai. Siyempre, every player has areas to improve. Pero ang point natin, ang ceiling ni Kai ay napakataas. At kung noong 2021 pa lang ay kaya na niya makipagsabayan sa Olympic medalist, edi mas lalong may lugar siya ngayon sa NBA. As early as 2021, alam na ng buong mundo na NBA ready na si Kai. In fact, muntik pang talunin ng gilas ang world number 5 ranked team na Serbia and at that time, na bronze medalist sa Rio Olympics. Eto na ang game na hindi lang ginulat ni Kai Sotto ang Serbia, kundi ginulat ng Young Gilas team ang buong mundo nang nakuha ng Gilas ang lead 74-73 midway sa fourth quarter. Umiscore si Kai ng 10 points versus NBA player Boban Marjanovic at ito ang patunay kung bakit masasabi natin na NBA ready na si Kai. And to think na 19 years old pa siya noon at ito pa ang kanyang debut sa seniors team ay talagang nakakagulat. Pero nakapagtataka dahil kung 5 years ago ay kinaya na niya makipagsabayan sa Serbia at kay Boban Marjanovic ay kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapasok sa NBA. And worst, naging undrafted pa siya. Kaya after this game, ay lumakas ang ating loob dito sa ating channel na sabihing NBA ready na si Kai at pwedeng makukuha as top pick sa NBA draft. Ang tanong ngayon, ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi pa nakakapaglaro si Kai sa NBA? Well, looking back, alam natin na nasa NBA radar na si Kai as early as 2019 dahil gumawa na siya ng history as the first Asian to sign with the NBA Special Program Team Ignite for young NBA prospect. Talagang kinukonsider na si Kai and he is high in the list. Pero alam ng lahat na nagkaroon ng fallout between Kai Sotto and NBA G League Team Ignite. And from there, nag-spiral down na ang trajectory ng NBA dream ni Kai. Ang tanong, meron kaya tayong hindi alam na alam ni Kai kung bakit mukhang ayaw na ng mga NBA teams sa kanya? May connection kaya ito sa kanyang pag-alis noon sa NBA G League Team Ignite? Well, alam natin na maraming factors ang kinukonsider. Well, hindi kaya ito dahil sa isang incompetent agent niya noon? In terms of skills and potential kasi, ay wala nang hahanapin pa ang NBA kay Kai. At ang tanong, makakalaro kaya si Kai sa NBA? Mga ka-express, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kasi alam natin, darating ang panahon, makakalaro rin si Kai sa NBA. Mga ka-express, kung kayo rin ay naniniwalang NBA ready na si Kai noon pa man, ilaban natin to. I-comment nyo sa baba, Kai Sotto deserves NBA. And don't forget to like, share, and subscribe sa Express Info, ang boses ng bawat Pinoy sa mundo ng basketball. Hanggang sa susunod, na ginulat ang mundo episode. Ito ang Express Info, palaging nakaabang sa galing ng Pinoy.